Aldrin POV. Raquel Velasquez. Banggit ko sa pangalan ng babaeng matagal kong inaasam na makasama. Ang nag-iisang babaeng tanging nakatanggal sa matagal ko ng pagkauhaw. Kung hindi lang talaga kailangan na puntahan agad si Dad at asikasuhin ang mga negosyo doon, baka ngayon sana kasal na kami. Talagang hindi ko na siya pakakawalan nung araw na yun. Laking tuwa ko na hindi pa siya kasal, at least wala na akong sisiraing kasal. Dahil kung nagkataon, gagawin ko talaga ang lahat. Makuha ko lang siya. Akin lang siya, and now I am being possessive. But the hell I care. Hindi ko akalain na dito ko lang pala siya makikita. Sa sarili kong kumpanya. Nag-hire pa naman ako ng investigador para ipahanap siya. Ngayon ay abot kamay ko na siya. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang pag-igihan, ang pang-aakit sa kanya at bakuran. Mas lalo siyang gumanda at mas nagkaroon ng laman na bumagi sa kanya. Kaya hindi malabo na maraming nanliligaw sa kanya dito. Bagay na hindi ko papayagan pa mangyari. Kanina habang nakatayo siya sa harapan ko, halos maglaway na ako sa kanya. I'm in love with her. Halos wala naman akong nagawa buong umaga. Si Baby Raquel lang talaga ang laman ng isip ko. Nang malapit na mag-lunch break ay agad akong lumabas para puntahan siya sa department nila. Gusto ko muna siya masalayan at yayayain ko na rin siyang kumain. Mapalagyan nga ng CCTV sa tapat ng pwesto niya para lagi ko siyang nasisilayan. Pagkababa ko sa department nila, napakunot ang noo ko na makita ko si Raquel na may kausap na lalaki at todo ang ngiti niya dito. Nagsiselos ako at nagingit-ngit ang kalooban ko. Gusto kong manapak. Akin niyang kausap mo. Halos umusok ng ilong ko sa sobrang selos. Lalapit na sana ako sa kanya nang may isa na namang lalaki ang lumapit sa kanya at inakbayan pa siya. Parang niyayaya nila ang babaeng mahal ko na pumunta sa pantry. Mas lalong nag-usok ang bunbunan ko sa nakita ko. Bigla naman akong hinawakan ni James, ang sekretary ko na kanina pa nakasunod sa akin. Sir Drin, huwag ka po magpadalos-dalos. Makakagawa ka ng eksena. Lalo ka lang lalayuan ni Ma'am Raquel, sabi ng sekretary ko. Tama ka. Alamin mo kung sinong dalawang mokong na yan. Ibigay mo sa akin agad ang informasyon nila. Nanggigigil kong sabi kay James. Sinundan ko sila habang nakasunod pa din sa akin si James. Pasimple akong pumwesto malapit kung saan sila nakapwesto. Gusto kong marinig ang mga pinag-uusapan nila. Natahimik naman ang paligid dahil sa pagdating ko. Pasimpleng sininyasan ni James sa mga tao sa paligid na ituloy lang ang ginagawa. Hindi pa rin kami napapansin ng tatlo, lalo na ang bibi ko. Nga pala Rocky, may baon akong paborito mo, sabi ni Mokong Juan. Wow, naku Jo, nagabala ka pa. Akin na nga, hindi ko yan tatanggihan. Todong ngiting sabi ng bibi ko. Bigla naman nagring ang cellphone ni Raquel at agad niya itong sinagot. At lalo ako nagalit sa tawag na yun. Hello mahal ko, kumain ka na? Sagot ko sa tawag ng aking prinsipe. Yes mama, Emira is taking her shower with Ate Yas. I used this time to call you kasi for sure, hindi na kita makakausap pag si Emira ang tumawag sa'yo. Natawa naman ako sa sinabi ng anak ko. Nai-imagine ko na nakanguso siya ngayon. Napakadaldal kasi talaga ni Emira. Kaya minsan hindi ko na nakakausap ang kapatid niya dahil ang dami niyang kwento. It's alright, babawi na lang ako later pag uwi ko. I miss you already baby. Kakain muna ako ha. Yes mama, we miss you too. Ingat kapag uwi. I love you ma. I will, I love you too mahal ko. Nakangiti kong ibinaba ang tawag. Sobrang saya ko makausap ang mga anak ko, lalo na si Kiel na bihira lang masalita na mahaba. Ngunit gano'n na lang ang kaba ko nung mapatingin ako sa paligid at nakita ko si Sir Drin na masama ang tingin sa akin. Para siya mangangain ng buhay. Kinabahan naman ako bigla. Narinig niya kasi pinag-uusapan namin ng anak ko. Agad naman ako nag-iwas ng tingin at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Kahit na medyo nawala na ako ng gana. Are you okay Rocky? You look pale. Nag-aalalang tanong sa akin ni Justine. Oo nga Rocky. Si Billy habang puno ang bibig ng kanin. Wala, bigla lang sumakit ang ulo ko. Kinakabahang sabi ko. May paracetamol ako dito. Inumin mo pagkatapos mong kumain. Sambit ni Justine. Sige salamat. Tinanggap ko ang gamot at pasimpleng tumingin sa gawin ni Sir Drin.
Mas lalong dumilim ang anyo ngayon. Ano bang problema ng lalaking yun at ang sama ng makatingin sa akin? Maya-maya pa'y umalis na si Sir Drin at si Sir James. Doon naman ako nakahinga na maluwag. Pero akala ko lang yun. Dahil pagbalik ko sa station ko'y agad ko nakita si Sir James. Ma'am Raquel, pinapatawag po kayo ni Sir Drin. Ngayon na daw po. Magalang nasabi ni Sir James. Bakit daw po sir? Nabanggit niya ba? Kinakabahan kong tanong. Hindi niya po nabanggit ma'am, pero kung ako sa'yo, kung ano man pong itatanong o sasabihin niya sa'yo, ay huwag ka pong mangangatwiran sa kanya. At paalala ko lang po sa'yo na sobrang siloso po ni Sir Drin pagdating sa babaeng gusto niya. Mahabang paliwanag ni Sir James. Pinagsasabi nito. Siloso? Sa babaeng gusto? Ako bang tinutukoy niya? Bakit naman siya sa akin magkakagusto? At bakit naman siya magsiselos? Hindi ko maintindihan sir kung anong ibig mong sabihin. Ninitian naman niya ako. Gwapo din naman pala siya. Maiintindihan mo rin soon. Tara na po, baka nagwawala na po ang dragon ngayon. Pagkapasok ko dito sa opisina ko, ay agad kong pinaghahagi sa mga nakalagay sa lamesa ko. Sobra ako nagagalit sa mga nakita ko at narinig kanina. Sino yung kausap niya? Sabi niya hindi pa siya kasal. Boyfriend niya ba yun? Pues sorry siya. Hindi ako makakapayag na makuha niya ng tuluyan sa akin si Raquel. Nagsiselos ako, oo. Selos na selos ako. Fuck! Naikuyom ko ang mga kamao ko sa sobrang frustration na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong manapak. Nakarinig naman ako ng katok at bahagyang pagbukas ng pinto. Sir Drin, andito na po si Ma'am Raquel. Papasukin mo agad at huwag kalimutang ilak ang pinto paglabas mo. Yes sir. Pasok ka ma'am. Huwag kang kabahan. Good luck. Dinig kong sabi niya sa babaeng mahal ko. Nakatingin lang ako sa pinto habang inaantay siya makapasok. Pinalingkitan ko na siya ng mata pagkakita ko sa kanya. Hindi ako natutuwa makita siyang hinahawak-hawakan ng kung sino-sinong lalaki. Kita ko naman sa kanya ang sobrang takot at kaba. Dapat lang baby. Mapaparusahan kita ng maaga. Imbis na nagtitimpi ako. Bakit po Sir Drin? Nauutal niyang tanong. Hindi kaagad ako sumagot. Nilapitan ko siya habang siya naman ay paatras ng paatras hanggang sa masanlal na siya sa pader. Raquel Velasquez. Kinakabahan ako sa kinikilos ni Sir Drin. Para niya akong lalapain ng buhay. I'm excited. I'm nervous. Nakasandal na ako ngayon dito sa pader dahil wala siyang tigil kalalapit sa akin. Habang masama ang tingin sa akin. Shucks. Narinig niya kaya si Kiel kanina? May idea na kaya siya na may anak siya sa akin? My gosh, wag naman sana. Baka kunin niya sa akin ang mga anak ko. Nag-overthink malala talaga ako ngayon. Anong gagawin ko? Who's that guy you are talking on the phone a while ago? Sir Drin whispered in my ear. Naka-corner ako ngayon sa dalawang bisig niya. Nakaharang ang dalawang kamay niya sa pader. Sobrang lapit na mukha namin sa isa't isa. Naaamoy ko na ang gayamanin niyang hininga na imported galing France. What do you mean sir? Kinakabahan kong tanong. Baby, wag mong subukan pa magpatay mali siya. Sino yung kausap mo sa cellphone? Sabi mo kanina hindi ka pa kasal pero bakit may pa I love you ka pa? May hinahon pero may panggigigil niyang tanong sa akin. Parang nagpipigil siya ng galit. Iniisip niya ba na may boyfriend ako na kausap ko kanina? Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa isiping yun. Magselos ba naman sa anak niya? Bakit niyo naman po tinatanong sir? Nauutal kong tanong. Ayoko sanang sagutin ang tanong niya. Damn it! Just answer me baby! Halos pasigaw niyang sabi sa akin. Nakikita kong galit siya at parang selos na selos. Nakikita kong itsura ng anak kong lalaki pag nagagalit siya. Like father, like son. Sir, kasi, papamangkin ko po yun. Napayuko ako sa pagkakasabi na yun. I'm sorry anak, kailangan mo na kitang i-deny sa papa mo. I'm sorry din Sir Drin kung kailangan kong magsinungaling. Hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ako sa baba at inaangat ang ulo ko. Nang magtagpo ang mga mata namin, nakita ko medyo kumalma ang aura niya. Pero may pagtataka. Are you sure? Bakit nauutal ka nung sinabi mong pamangkin mo yun? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Muling usisa niya. Kasi sir,
Paanong hindi ako mauutal? Halos sigawan mo na ako kanina. Bakit ka ba kasi nagagalit kung may kausap ako sa cellphone? Pamangkin ko lang po yung kausap ko. Nakanguso kong paliwanag sa kanya. Grabe, para akong nahuli ng boyfriend ko na nangangaliwa. Hindi siya muling nagsalita at nakatitig lang siya sa akin habang nakakunot ang noo. Para bang binabasa niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Sir? Tanong ko at kinaway ang kamay ko sa harap niya. Hindi mo yun boyfriend? Wala ka bang boyfriend? Muling tanong niya na nakakunot pa rin na makakapal niyang kilay. Plantsahin ko kaya yung kilay mo. Hindi nga po Sir Drin at wala po akong boyfriend, okay? Kung gusto mo, ikaw na lang. Char, ayun na naman ang puso ko kinikilig. Then good, ako lang ang dapat mong boyfriend at soon husband. Todo ngiti niyang sabi. At yung dalawang mokong nakausap mo kanina, bakit ang tamis-tamis ng ngiti mo sa kanila? At may paakbay-akbay pa sa'yo. Sarap tirisin. Possessive niyang pagkakasabi. Goodness, ano bang problema ng lalaking to? At parang sabog. Kung ano nung pinagsasasabi. Mga kaibigan ko po sila. Teka nga, bakit ba kailangan ko pa po magpaliwanag sa'yo? At anong sinasabi mong boyfriend kita? Kailan yun? Hindi ko po maalala na niligawan niyo po ako. Naiirita kong tanong sa kanya. Malapit ko nang makalimutan na boss ko nga pala siya. Makaangkin sa akin wagas? Well, naangkin na naman niya talaga ako 5 years ago. Kailan? October 23, 2019. Sa Puerto Galera, nakalimutan mo agad baby? Todo ngisi niyang sabi, sabay hagod ng malagkit na tingin sa buong katawan ko. Pesting lalaking to. Tanda niya pa talaga yung gabing sinuko ko sa kanya ang sarili ko. Napapikit at napahilot ako sa aking sentido. Stress malala ako sa ama ng mga anak ko. Diyos ko, wag sanang manahin ng mga anak ko ang ugali niyang yan. Sir Drin, huminga muna ako ng malalim. Napipiko na rin talaga ako. One night stand lang po yung nangyari sa atin nung gabing yun. Hindi po ibig sabihin nun girlfriend niya po ako. Halos hindi ko na nga po maalala yung nangyari nung gabing yun. Nauutal kong sabi dahil nagsisinungaling ako sa huling part na sinabi ko. Of course, hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Whatever. Basta sa akin, subukan mong tumanggi na maging girlfriend ako. Yung sinasabi mong dalawang kaibigan na kasama mo kanina. Kayang-kaya ko silang tanggalin. At ipa-blacklist para hindi sila makapag-apply sa ibang kumpanya. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Seryoso ba siya? This is blackmailing. At sa nakikita kong itsura niya, seryoso siya sa sinasabi niya. Bigla akong natakot para sa mga kaibigan ko. Kahit gunggong ang mga yun, hindi maatim ng konsensya ko nang dahil sa akin mawawalan sila ng maayos na trabaho. Hindi ko alam na may pagkamasama pala ng ugali ang ama ng kambal ko. Are you blackmailing, sir? Really? Dahil lang sa gusto mong maging girlfriend? I can't believe this. Naluluha akong sabi sa kanya. Parang wala akong no choice, kundi ang tanggapin na lang na boyfriend ko na siya. Parang wala akong choice, kundi ang tanggapin na boyfriend ko na siya. Mas inilapit niya ang sarili niya sa akin at muling bumulong with an authority voice. Yes, I am blackmailing you, whatever you called. Basta akin ka lang at walang ibang pwedeng umagaw sa'yo. You know I can do anything, even the bad things, just for you. So if I were you, just accept that you are my girlfriend and I am your boyfriend since 5 years ago. Napanganga na lang ako sa sinasabi niya. Wow, just wow. 5 years na pala akong may boyfriend. Don't test my patient baby. Kayang-kaya kong gawin yun sa mga kaibigan mo. Muling bulong niya sa tenga ko sabay mahinang kagat sa punong tenga ko. Nagtayuan naman ang balahibo ko dahil sa kaliti. Namuhong na to. Oo na. Wag mo lang papakaalaman yung mga kaibigan ko. Wala naman silang ginawang masama at saka may mga asawa na mga yun. Napaka-possessive mo naman. Nakanguso kong turan sa kanya. Todo ngisi naman ngayon ang mukong na to dahil sa sinabi ko. Tsaka wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Sabay irap ko sa kanya. Bakit ba? Sabi niya nga boyfriend ko na siya. Like what? He curiously asked. Like you see me naked. Gigil kong sabi. Humalakak naman siya. Tuwang-tuwa ang mukong. Pero namiss ko ang tawa niyang yan. Hinahanap-hanap ko ang tawa niya nung time na naglilihi pa ako. I admit it. I really miss this man in front of me. The father of my kids. Now,
How and when will I tell them about the kiss without compromising this so-called relationship? Bigla akong hinalikan ni Drin. Stop it! Sambit ko. Why? You're my girlfriend so I have the right to kiss you. Same as you. You can kiss me anytime, anywhere. Daming alam. Buti na lang nakapag-toothbrush pa ako kanina after kumain. Tinalikuran ko siya at umupo sa couch ng patagilid. Nangali ang mga paa ko sa tagal naming nakatayo. Napapitlag ako nang bigla niya akong yakapin mula sa likuran ko. Ipinato niya ang baba niya sa kanang balikat ko. I'm so happy, amore. You're finally with me, Drin said. What do you mean? Ang tagal ko nang inaasam na makasama ka. Araw-araw kitang iniisip. Kung kumusta ka na ba? O baka nakalimutan mo na ako. Nangako ako sa sarili ko noon na babalikan kita. Sa bawat araw na naiisip kita, mas lalong nahulog ang loob ko sa iyo. Hindi ko alam. Bakit iniwan mo lang ako? Madamdamin niyang salaysay. Kaya pala gano'n na lang niya iginiit sa akin na girlfriend niya ako. Noon pa niligawan niya na ako sa isip niya. Bakit nga ba 5 years kang wala sa bansa? Diba nung nakaraang araw ka lang dumating? Curious kong tanong. Nung umaga kasi na yun tumawag ang mom ko. Dahil inatake ang dad ko. Kailangan ko silang puntahan sa Canada para na rin mapag-aralan ang negosyo doon. Nung umayos ng sitwasyon bumalik naman ako ng France para mag-undergo ng training sa isang company namin doon. Ngayon naman ay dito sa Pilipinas. Ang ipinapahawak sa akin negosyo dahil matanda na daw siya. Pero hindi kita kinilumutan kahit sobrang busy ko. Kahit sobrang pagod ko pag naiisip na kita, napapawi na ang pagod at stress ko. Mahabang salaysay niya. Natouch naman ako sa mga sinabi niya. I feel special. Deserve naman siguro ng lalaking to na bigyan ng pagkakataong mahalin ko din siya. Bibigyan ko muna ng time ang sarili ko na mas makilala pa siya. Ngayon, alam ko na napakayamang tao pala ng ama ng mga anak ko. Mas lalo akong natatakot. Kailangan ko mag-ingat sa mga magiging desisyon ko. Ayoko na isipin niya at ng pamilya niya na ngayon alam ko na nagmula sa mayamang pamilya ang ama ng kambal tsaka ko naman sila ipapakilala. Bahala na. Sa ngayon itatago ko muna ang kambal. Pero paano? Dalangin ko na lang talaga na hindi siya mag-imbestiga. Alam ng mga katrabaho ko na may mga anak na ako. Hindi lang nila alam at kilala kung sinong ama. Ganun pala ang nangyari. Sorry kung bigla na lang akong umalis ng araw na yun. Yun din kasi ang schedule ng alis ko sa puerto. Tsaka napakamot naman ako ng ulo. Hindi ko maituloy ang gusto kong sabihin. Tsaka napangat siya ng ulo, tumitig siya sa akin. Tsaka ano? Ano kasi? Nahihiya ako sa'yo. Kagatlabi kong sabi sa bayo ko. And why is that? Kasi baka isipin mo isitugat ako. Syempre hindi na ako virgin nung nakuha mo. At sandali pa lang tayong nagkakakilala. Tapos ibinigay ko na agad sa iyo ang sarili ko. Kaya nung matauhan ako kinaumagahan, agad-agad akong umalis. Nahihiya akong sabi. Iniharap naman niya ako sa kanya at iniangat ang mukha ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat ko. Sino naman ang nagsabi sa iyo ng ganyan ang iniisip ko? Ni hindi nga sumagi kahit minsan sa isip ko na isitugat ka. Basta ang alam ko sa mga sandaling yun, sobrang attracted ako sa iyo. At may kung anong bukso ng damdamin ko na gustong gusto kitang ariin. Seryoso niyang saad sa akin. Kinilig naman ako. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. I felt relieved. Pero hindi ko pinagsisisihan yung araw na may nangyari sa amin. Dahil doon nagmula ang sagot sa matagal ko nang hinihiling. Hindi ko lang akalain na hindi pala basta ordinaryong tao naging ama ng kambal ko. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Niyakap naman niya ako na mahigpit at niyakap ko rin siya pabalik. Hay, totoo na talaga to. May boyfriend na talaga ako at ama ng mga anak ko. Sir Drin, may pakiusap lang po sana ako sa'yo. May pag-alinlangan kong tanong. Hoping na pumayag siya. What is that? And stop calling me Sir Baby. I'm your boyfriend. Parang bata niyang sabi. Napakamot naman ako ng ulo ko. Sorry naman, may kuto ata ako. Ayun na nga pwede bang wag na nating ipaalam sa iba na magkarelasyon tayo. Alam mo naman siguro na empleyado mo ko. Ayoko ng issue. Ayokong pag-isipan nila ako na binigyan mo ko ng special treatment at baka iwasan na nila ako. No, he said coldly. But Drin, sige na please.
It's not enough reason for me. I don't care kung anong isipin o sasabihin nila. Kayang-kaya ko silang tanggalin. At wag na wag sila magkakamali na pagtangkaan ka o gawaan ng masama. Ako makakalaban nila. Seryoso niyang sambit. Hays, mukhang mahihirapan ata akong paumuin itong dragon na to. Parang bubuga na ng apoy. Shucks, paano ba siya mapapapayag? Lambingin ko kaya? Baby, sige na please. Ayoko na ma-stress everyday at syempre, pag-iisipan ka nila na isang empleyado lang pumatol ka. I said with matching beautiful eyes and a very sweet tone. Nakatitig lang siya ng seryoso sa akin. Pumayag ka na please. Mas konting nakakaalam, mas konting makikialam. I still trying to convince him. Okay, he suddenly said. Okay? Really? Masaya kong tanong just to confirm. Yes, but in one condition. Ayun lang. Ha? Ano naman yun? Kinakabahan kong tanong. Shucks, baka ma-scam na naman ako nito. Hindi siya agad nagsalita. Pinasadahan niya ng tingin ang buong mukha ko. Papayag ako sa gusto mong isekreto muna ang relasyon natin. Pero kailangan ko ng assurance. Mahirap na. Iniisip nilang single ka pa. Paano kung ligawan ka at mahulog ang loob mo? Kaya dapat may assurance ka sa akin. At anong klase namang assurance yun, Mr. Samonte? Marry me. Be my Mrs. Samonte. Tsaka lang ako papayag sa gusto mo. Kung ayaw mo naman ngayon din i-announce ko sa lahat ang relasyon natin para wala na magtangkapang lumapit sa'yo. Napatulala naman ako sa sinabi niya at hindi makapaniwala. Na-blackmail na naman ako. Ano na? I need your answer right now. Teka, nag-iisip lang ako eh. Maktul ko sa kanya. 10, 9, 8, 7. Hoy, ito na nga. Oo na, sige na. Pumapayag na ako. Pambihira. Ang galing talaga manggipit. Napangisi naman ang damuhon na to. Good, get ready. Bukas na bukas din ikakasal na tayo. Ako nang bahala lahat. Mag-ayos sa mga kailangan. Since gusto mo na secret relationship muna tayo, ang kaibigan ko Mayor muna ang magkakasal sa atin. Napatanga naman ako sa sinabi niya. And don't you dare escape from me at kahit saan ka magpunta, mahanap at mahanap kita. Shucks, wala na talaga akong kawala. Paano bang gagawin ko? Masyado naman kasi nagmamadali bukas agad-agad. Hindi naman ako tatakas pero magpapaalam muna ako sa pamilya ko na lilipat muna ako ng tirahan. Pagsisinungaling ko. Sorry. Kailangan ko muna makausap ang mga anak ko at ihabilin sa pamilya ko sa Cavite. Buti na lang, hindi ako natuloy magpa-enroll sa kanila nung nakaraang araw. Okay, if that's what you want. Sasamahan na rin kita. Suwestyon ni din na boyfriend ko na. Teka, wag na. Kaya ko naman mag-isa. Baka mabigla ma ngayon at bigla na lang akong nag-uwi ng lalaki doon at ipapakilalang boyfriend ko samantalang sa 5 taon wala naman silang alam may naliligaw sa akin. Unless papayag ka na kahit kasal na tayo, hindi muna tayo magsasama. Kinakabahang paliwanag ko. No way. Isesekreto na nga natin sa lahat ang relasyon natin tapos hindi pa kita makakasama. Hindi ako papayag. Pagprotesta niya. As I expected, hindi talaga siya papayag. Pati ba sa pamilya natin ayaw mong ipaalam ang relasyon natin? May himig na pagtatampong tanong niya. Oo sana. Sana maintindihan mo. Sasabihin ko din naman sa kanila. Sa ngayon ayaw ko muna silang biglain. Taimtim lang siyang nakatitig sa akin at hindi nagsasalita. Kinakabahan ako sa pananahimik niya. Okay, I understand as long as magpakasal ka sa akin ay makakasama kita lagi. Nakahinga naman ako na maluwag dahil sa sinabi niya. Kailangan ko na lang kausapin ang mga anak ko pag uwi. Salamat Drin, babalik na ako sa station ko. Marami pa akong tatapusin, baka magtaka na rin ang mga kasamahan ko. Bakit ang tagal ko dito sa opisina mo? Tatalikod na sana ako sa kanya nang bigla niya akong hapitin sa baywang, sabay yakap sa akin. Sandali lang, gusto pa kita makasama. 5 taon ako nagtiis na nasa loob ka lang lagi ng isipan ko. Kahit ilang minuto lang. Hayaan mo munang ganito tayo. Makakasama mo rin ako simula bukas. Mas mahaba na ang time natin. Katwiran ko. Niluwagan niya ang yakap sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko para bigyan ng maalab na halik.
Ilang minuto din kami naghalikan hanggang sa kapusin na kami parehas ng hininga. Okay ka na? Tanong ko sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Napakagwapo niya. Not really. Dahil gusto pa kita makasama na mas matagal. Pero sige, pinapayagan na kita. Bumalik ka na sa trabaho mo. Make sure na hindi ka hahawakan ng mga mokong na yun ha. Ako lang ang pwedeng umakbay, humawak at yumakap sa'yo. Natawa naman ako sa pagkakasabi niya. Para siyang si Kiel kapag inabutan ng tantrums. Mag-ama nga talaga. Oo na po sir. Pangaasar ko sa kanya sabay takbo palabas. Raquel Velasquez! Dinig kong tawag na sa akin na parang napipik ko na. Napaka! Hindi naman ako West Philippine Sea pero grabe makaangkin. Charis! Oh, anyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 bakla? Usisang tanong ni Letty sa akin. Aha, wala naman. Naghagdan lang kasi ako, hindi ako nag-elevator. Kaya hinihingal ako. Pagsisinungaling ko. Diyos ko, minus points na naman ako sa langit. Naging smooth naman ang maghapon ko. Hindi naman ako masyadong ginulo ng boyfriend kong napakasiloso. Pero maya-maya ako nakikita si Sir James at Drin at padaan-daan dito sa department namin. At pasimpleng sumusulyap sa akin. Hanggang sulyap lang naman siya. Hindi naman siya nagtangka na lapitan ako. Kunwari nag-i-inspection daw kuno sila or kakausapin daw ang ibang department heads pero ang lagkit naman ng tingin sa akin. Etchosera. Pero aminin, kilig ako doon. Nung uwian na ay nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Baby, I'm here at the parking area. Come and meet me here. Drin? Paniniguro kong tanong. No other than I got your number from the HR department. Punta ka dito. O gusto mo? Sunduin na lang kita dyan? I don't mind. Hindi na po, ako na lang pupunta sa'yo. Wait for me there. Please, faster baby. I want to hug you so bad. Grabe, magkayakap lang tayo kanina. O siya, papunta na ako dyan ngayon. I'll hang up na. Nakarating din naman ako agad sa parking lot. Napatili naman ako nang bigla-bigla na lang may humila sa akin at bahagyang tinakpan ng bibig ko. Ano ka ba naman? Tinakot mo ko? Sabi ko kay Dirin sabay hampas ng bagya sa dibdib niya. In fairness ang tigas. Sorry na baby, let's get in the car. Bulong niya sa tenga ko. Pagkasara ng pinto ay agad-agad naman niya akong kinabig at tinalikan sa labi na parang sabik na sabik. Mula sa araw na to, kailangan ko na ata masanay na ganyan talaga siya. Maalap kami naghalikan ngayon na para bang sabik na sabik kami sa isa't isa. Iniyakap ko sa batok niya ang mga braso ko at lumaban ng halikan sa kanya. Aba, hindi ako patatalo no? Bumaba naman ngayon ang halik niya papunta sa aking panga, pababa sa aking leeg. You're mine, amore. Bulong niya sa tenga ko. Drin. Pabulong kong sambit sa pangalan niya. Cellphone rings. Drin, sandali lang. Pigil ko sa kanya. Sagutin ko lang yung tawag. Wait lang baby please. Pakiusap ko sa kanya. Tiningnan ko kung sinong tumatawag. It's Yas. Shit, for sure ang kambal to. Bigla kong natanantat na itulak ko si Drin. Nagtaka naman siya sa ginawa ko at nakakunot nung nakatingin sa akin. Who's that? He's seriously asking. Parang maling sagot ko ay bubuga siya ng apoy. Yung pinsan ko, wait lang. Sagutin ko lang kasi baka importante. Kinakabahan kong sabi. Hello Yas? Ba't napatawag ka? Hello ma, it's me, Emira. Anong oras ka po uuwi? Can you buy me Chucky please? Naubos na kasi yung stocks dito. Pauwi na rin ako. Sige, bibilhan kita bago ko umuwi. Yun lang ba? Yes mama. Please buy for me and Kiel. Okay, no problem. Bye na. Yay! Thanks mama. Ingat ka po. Agad ko naman pinatay ang tawag. Baka marinig pa siya ng papa niya at ngayon ay seryoso nakatingin na sa akin. Uuwi na ako para makapag-prepare na ako bukas. Pero bibilihin ko muna yung pinapabili ng pinsan ko. Ihahatid na kita. Kokontra pa sana ako sa sasabihin niya pero agad siyang nagsalita na parang alam niya ang nasa isip ko. I insist, aalis ako agad. Para hindi ako makita ng pamilya mo kung iyan ang pinag-aalala mo. Aha? Okay, sige. Tahimik lang kami nasa biyahe. Sa palagay ko, nagtatampo siya. Babawi na lang ako sa kanya bukas. Tinupad naman niya ang sinabi niya na aalis siya kaagad pagkahatid sa akin. Buti na lang at gabi na rin kaya wala na sa labas sa mga bata.
Masinsinan kong kinausap ang mga anak ko. Nakukonsensya ako dahil kinakailangan ko magsinungaling sa kanila. Natawagan ko na rin ang aking mga magulang. Hindi nila alam lahat na ang ama ng mga anak ko ang makakasama ko. Sinabi ko na maa-assign ako sa malayo at hindi ko pwedeng isama ang mga bata dahil wala akong mapapag-iwanan sa kanila pag pumasok ako sa trabaho. Sana makapasok pa ako sa langit nito. Kailangan ko itong gawin para protektahan ang mga anak ko. Kapag napatunayan ko ang sarili ko kay Drin at sa pamilya niya na hindi ko hangad ang yaman nila, tsaka ko palang ipapakilala sa kanila si Imira at Kiel. Sana lang talaga tama itong gagawin ko. Sure ka na ba napapakasalan mo tong bugnuting lalaki na to? Baka napipilitan ka lang, pwede ka pang umatras. Natatawang tanong sa akin ni Mayor de la Cruz. You really wanna die, ha? Stop correcting my future wife's mind. Nanggigigil na tura ni Drin. Don't mind him, baby. He's an asshole. Bulong ni Drin. By the authority vested in me, by the laws of the Republic of the Philippines and as the mayor of the city, I now pronounce you husband and wife. You may now seal your vows with a kiss. Agad naman akong hinalikan ni Drin sa aking labi. Napahiwalay ako kay Drin pagkadinig ko ng tighim ni Mayor. Gosh, nakakahiya. Nadala naman ako sa halik ng mukong na to. Nadinig ko naman ang pagtawa ni Drin at ni Sir James na isa sa mga naging witness namin. Ang isa naman ay ang assistant ni Mayor. Agad naman kaming umalis sa City Hall after ng kasal. Parang atat na atat itong si Drin na maibahay ako. Dumiretso kami sa isang mamahaling restaurant here in Makati. Kahapon pa daw si Drin nagpa-reserve dito. Naka-VIP naman kaya malaya naman kaming nakakapag-celebrate ng wedding day namin. Masaya ako ngayon sa totoo lang. Pinakasalan ako ng ama ng mga anak ko, at least masasabi ko na hindi dahil lang sa anak niya. Kaya ako pinakasalan. Saan tayo pupunta? We will go in one of our resort in Batangas. We will stay there for a week for our honeymoon. Bakit parang kakaiba ang ngiti ng lalaking to pagkasabi niya ng honeymoon? Biglang nagdingning ang mga mata. Paano ang trabaho natin? Hindi pa nga ako nakakapag-file ng leave. Don't worry, wife. James will handle that for us. Oh wow, wife. Bago sa pandinig ko pero sounds good. Kahapon boyfriend ko lang kinabukasan asawa na agad. Wow, ang ganda naman dito. Namamangha kong bulalas. Hapon na nang makarating kami dito sa JC Beach Resort. Kasalukuyan kaming nakatambay dito sa open cottage kung saan tanaw na tanaw namin ang napakagandang view. Meron din kaming private room. Ang daming guest dahil nga rin sa weekend ngayon. Nagkaroon ng kaguluhan kanina sa mga guest. Kaya kailangan mo ng puntahan ni Drin para alamin ang nangyari at nagpa-emergency meeting sa mga staff. Hindi na ako sumama sa kanya. Sinabi ko sa kanya na maglilibot-libot muna ako. Gusto ko ring makita ang iba pang part ng resort. Ayaw niya sana akong payagang mag-isa. Pinilit ko lang siya at sinabing hindi naman ako mawawala dito. Naglakad-lakad ako kanina sa tabing dagat. Napangiti ako nung maalala ko yung first meet namin ni Drin. Sobrang saya ko ng mga oras na yun. Hindi ko akalain na doon ko matatagpuan ang sagot sa problema ko. Nang mapagod ako sa paglalakad, pumunta muna ako sa isa sa mga makakainan dito. Nagugutom na kasi ako at mukhang matatagalan pa ang asawa ko. Umorder lang ako ng seafood mix at dessert. Rocky, is that you? Napatingin ako sa nagsalita na yon. Oh, Ray! Wow! What a coincidence! You're still beautiful as ever. Thank you. Can I join you here? Okay. He sat in front of me. He also ordered his food. Medyo naiilang ako sa kanya. At the same time, kinakabahan ako. Baka makita kami ng asawa ko. Wala naman kami ginagawang masama ni Ray. But knowing Drin, baka magbugay yun ng apoy. Ray is my college classmate and ex-tutor. Yes, ex-tutor. Mas nauna siya manligaw sa akin kaysa kay Justin. Si Justin kasi naligaw sa akin nung nagtatrabaho na kami pero kaklase ko din si Justin nung college. Hindi ko lang talaga nabigyan ng pagkakataon si Ray noon dahil nag-aaral pa kami nung time na yun at hindi ko priority ang makipagrelasyon. Isa pa, kilala siyang chick boy sa school. Malay ko ba kung trip niya lang ako? Kumusta ka na? Sa Cavite ka pa rin ba nakatira? He asked. Ang pamilya ko nandun pa rin pero ako sa Maynila nagtatrabaho. Nagbabakasyon lang ako.
Maya-maya pa'y dumating na ang orders namin at hindi ko na namalayan ng oras. Masaya lang kami nagkukwentuhan. Binabalikan ang mga kaganapan ng college days namin. Natigil lang kami sa tawanan nung mag-ring ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sinong tumatawag. Shucks! Anong oras na ba ang asawa ko tumatawag? Napatagal na ata ako ng pag-i-stay ko dito. Where are you, baby? My husband in a wordy voice. I'm just here in restaurant. Nagugutom na kasi ako kaya kumain na muna ako. Sorry, public na ako dyan, sa cottage. Susunduin kita dyan. Wag na. Mas lalo pang tatagal pag inantay pa kita. Sige na, palis na ako. Agad kong pinatay ang tawag para hindi ko na siya makontra pa. Ray, hinahanap na kasi ako ng kasama ko. Mauna na ako sa'yo. Nice meeting you again. Dali-dali na akong umalis, baka mainip ng asawa ko. Pagkarating ko sa cottage ay nabungaran ko ang asawa ko na nakapusangot. Baby, kumain ka na ba? Sorry kung nauna na akong kumain ha. Gutom na kasi ako, ayaw naman kitang istorbohin. May paglalambing kong paliwanag. Hindi siya kumibo. Nakabusangot pa rin at hindi ako tinatapunan ng tingin. Ang panganay ko may toyo. Ang cute niya magtampo. Nagkanda haba-haba ang nguso. Iisa talaga ang mukha nila mag-ama. Kahit pag tinutoyo, lumapit ako sa kanya para yakapin siya. Inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya. Bakit nagtatampo ang baby ko, Hindi pa rin siya umimik. Mukhang mahihirapan ako dito Huwag ka na magtampo sa akin, baby, please. Anong gusto mo? Malambing kong tanong sabay halik sa pisngi niya. Doon naman siya lumingon sa akin. Ikaw? Sabi na galawang Hokage ako. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.